Nang papatayin na ng ama ang isda, nakita ng bata na umiiyak ang isda dahil mabait ang puso niya habang wala ang ama. Palihim niyang binitbit ang isda at binalik sa lawa. Pero sa sumunod na sandali, bilang pasasalamat sa pagliligtas ng bata, binigyan siya ng malaking isda ng kalawangin na kutsilyo. Ngunit nang hawakan ito ng bata, mabilis na natanggal ang kalawang sa kutsilyo. Naglabas na nakakasilaw na gintong liwanag ang talim. Biglang pumasok sa noo ng bata ang napakaraming resat. Hindi nagtagal, lubos niyang naintindihan ang lahat. Akala niya magiging bagong Diyos siya ng kusina, pero paglaki niya, sa isang Michelin restaurant sa maliit na bayan, naging ordinaryong kusinero lang siya. Pero imbes na steak at pasta ang lutuin, araw-araw siyang nagluluto ng minanang hulatang. Di inaasahang dinagsa ito ng mga customer. Sa ilang araw lang, kumita ng malaki ang hotel. Pero ng araw ng sahuran, akala ng among babae na lahat iyon ay gawa ng Michelin chef. Kinadiri niya ang hulatang dahil bumababa raw ang antas ng restaurant. Sa pilitan niyang binawasan ng 500 ang sahod niya. Dapat 2,500 ang sahod ko ngayong buwan. Binawasan sa oras, kuryente at tubig, kaya 2,300 na lang. Noong una, sabi niyo walang bawas sa oras. Binigyan ka na nga ng pera, sasagot ka pa. Dito ka kumakain at nakikitira. Binigyan ka na ng makakain, ano nang masama sa ilang daang bawas? Tagaluto ka lang ng hulatang. Masaya ka na dapat sa 2,000. Huwag kang walang utang na loob. Tama na. Kung hindi ka lang kaawa-awa dahil ulila ka, hindi kita papayagang manggulo sa kusina. Third uncle, ang hulatang na niluto ko. Maraming customer ang sadyang pumupunta para doon. Kapal mong banggitin ang bulok mong sabaw. Alam mo ba, 5-star Michelin restaurant ito. Hindi ito lugar para magtinda ka ng pangkalye mong sabaw. Hello, Yi Se. Zhang, ano, lumala ang kondisyon niya. Magkano ang kailangan? 2,500, sige, gagawa ako agad ng paraan. Third auntie, kailangan ng kapatid ko ng pera sa ospital. Pakiusap, wag niyo munang bawasan ang sahod ko. Pangako, mas magsisipag ako. Babawiin ko ang perang iyan para sa inyo. Nagdadrama ka ba? Sabihin ko sa'yo, hindi obra sa kinyan. May sakit man ang kapatid mo, ano nang pakialam namin? CJ, aalis na ako sa trabahong ito. Ibinalik niyo na lang ang 1,000 deposit ko. Noong pumasok ako rito. Magre-resign ka, ayos. Kusang umalis. Forfeit ang buong deposit. Paano kayo naging ganito kasama? Pati deposit ko, kukunin nyo, gusto kong kunin, kaya kukunin ko. Kung kaya mo, isumbong mo ako sa Market Supervision Bureau. CJ, tatandaan ko ang utang na ito. Hindi ko na rin kukunin ang deposit. Pero siguraduhin niyong hindi kayo magsisisi. Nagbabanta ka pa. Tingnan natin kung ano nang kaya mong gawin. Ikaw na tagaluto lang ng hulatang. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Mas malinis kapag wala siya. Kuya, sorry. Ako ang pabigat sa'yo. Dahil sakin, nawalan ka pa ng trabaho. Tangang bata, ikaw na lang ang pamilya ko. Kung hindi kita aalagaan, sino? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gagaling ka rin. Magpahinga ka lang. Pangako ni kuya, makakaalis tayo rito. Titira tayo sa malaking bahay na may bintana at heater. Ma, pa, wala akong silbi. Pinapahirapan ko siksiyaw niyan. Simula ngayon, palalagin ko ang minanang hulatang ng pamilya Lin. Kikita ko para gamutin ang kapatid ko. Pagsisisihan ng lahat, ng nanghamak at ng api sa amin. Ang kaluluwa ng hulatang ay masarap na sabaw. Kailangan ng sariwang karne ng tupa at baka bilang base. Ang sangkap na tenga ng kahoy at daylili. Pati gluten, hindi rin pwedeng bara-bara. At ang harina, dapat high gluten para makunat at malasa. Pero mahigit 100 yuan lang ang pera ko. Kailangan kong magtipid hanggat kaya. Hay, hindi ba si Xiao Chen yan? Bakit ka pa ikot-ikot dito? Hindi ka ba bibili ng karne para sa sabaw? Natikman ko na ang sabaw mo. Tunay na tunay ang lasa. Auntie Zhang. Ako, umalis na ako sa Fumanje. Umalis ka, bakit? Ang daming pumupunta dahil sa galing mo. Narinig ko nga, ang walang pusong third uncle at third auntie mo. Palagi kang kinakaltasan ng sahod, di ba? Kunin mo. Alam ni auntie na hirap ka. Regalo ko na sa'yo ang karning ito. Kapag umasenso ka na, ipainom mo na lang ako ng sabaw mo. At ito rin sakin. Mabait na bata, huwag kang malungkot. Hindi magugutom ang taong may tunay na galing. Salamat. Salamat po. Salamat, Auntie Zhang, Auntie Li, mga tito at tita. Ang kabutihang ito. Tatandaan ni Ling Chen habang buhay. Simulan na.
Sabi noon ni Lolo. Para maging makunat ang gluten ng hulatang, kailangang paulit-ulit na masahin ang masa. Tanging sa ganito, lalabas ang pinakamasarap na lasa ng gluten. Kuya, anong niluluto mo? Ang bango. Siyaw niyan. Tikman mo ang base ng hulatang ni Kuya. Ang sarap. Sobrang sarap. Pakiramdam ko gumaling na ang kalahati ng sakit ko. Ang base ng hulatang na ito ay minana ng pamilya Lin. Hindi ako papayag na hindi ako umasenso. Diyos ko, kaninong luto yan? Sobrang bango naman. Nga, parang amoy sabaw ng karne. Parang galing sa inuupahan ng kawawang, magkapatid na pamilya Lin. Old Lin, tingnan mo. Mas bagay ba itong bag? Kapag suot ko o hawak ko, kahit alin, maganda. Boss, madam, masama ang nangyari, ano. Ang mga customer, nagrarally sila, gusto kayong makita. Tara, dalhin mo kami roon. Sinabi ko na. Ayoko ng mga maarte niyong western food. Gusto ko lang ng mainit na hulatang. Nasaan ang sabaw? Nasaan ang sabaw ko? Ay, hindi ba si President Su ito? Sino ang nagpagalit sa'yo? Sakto at nandito kayo. Nasaan ang hulatang na lagi kong iniinom? Bilisan nyo, ihain nyo na. Kung sabaw ang gusto ni President Su, madali lang. May bagong dating sa amin, na top grade wild ginseng mula Chiangbai Mountain. Papadalhan ko agad kayo mula kusina, ng espesyal na pampalakas na sabaw. President Zhou, tikman nyo. Malaki ang ginastos namin para kunin ang Cantonese Master Chef na gumawa nito. Garantisado. President Zhou, bakit? Sabi ko gusto ko ng hulatang. Hindi ba kayo nakakaintindi? Dadalhan niyo ako ng ganitong basura para lokohin ako. Ganito ba magnegosyo ang Fumanjin niyo? Boss Lin, nagpa-member kami, kalahati dahil sa lugar. Kalahati dahil sa sabaw na iyon. Sino mang iinom ng kung ano-anong shikwansop niyo? President Zhou, lahat po, kumalma kayo. Pasensya na talaga, pansamantala naming hindi na magagawa ang hulatang. Bakit? Maalat at maanghang ang hulatang na iyon. Hindi bagay sa mataas na klase. Kaya kami, tinanggal namin ang tagaluto ng sabaw. Ano, kayong dalawang tanga. Pinaalis nyo ang ganoon kagaling na chef. Buisit, kung hindi dahil sa sariwang sabaw na iyon. Hindi ako pupunta sa bulok nyong restaurant. Tama, sasabihin ko na ngayon. Bukas, bago magtanghali bukas. Kapag hindi ako nakainom ng hulatang, ipapa-refund naming lahat ang lifetime membership namin. Kasalanan lahat ng buwisit na si Ling Chen. Hindi ko siya palalampasin. Bili na ng hulatang. Tunay na minanang hulatang. 3 yuan lang isang mangkok, masarap at nakakabusog. Huwag palampasin habang dumadaan. Tikman nyo ang hulatang ng pamilya Lin. Anong panahon na ngayon? Kumakain pa ng ganitong lugaw, wala kang ganang tingnan. Mukhang marumi pa. Kuya, anong gagawin natin? Walang bumibili ng hulatang natin. Huwag kang mag-alala, naniniwala akong may makaka-appreciate. Sa masarap. Boss, hulatang bato ng Henan. Tunay na tunay, pogi. Patikim ng isang mangkok. Sige, isa. Ito nga yung lasa. Ilang taon na akong di nakakatikim ng ganito ka-authentic, kasing lasa ng luto ng nanay ko. Boss, balutin mo pa ako ng 5 mangkok. Ipapatikim ko rin sa mga katrabaho ko. Maraming tagahenan sa kumpanya namin. Kuya, may benta na tayo. Boss, alis na ako. Kuya, tingnan mo. Sa unang benta pa lang, kumita na tayo ng 20 yuan. Simula pa lang to. Mas kikita pa si kuya, 20 yuan, 100 yuan. Kahit 1,000, paano na to? Bukas na iinom ng sabaw si Ziu. Kapag wala, ipapa-refund niya ang card. Kasalanan mo to. Pinilit mong palayasin siya noon. Ayan tuloy, tayo ang napahamak sa ginawa natin. Huwag kang mag-alala. Nabalitaan ko na, nagtitinda sa kanto sa kanluran. Yung munting hayop, talaga, tara na agad.
Bigyan mo ng 1,000,000 yuan. Bilhin ang kaldero at bahay niya. Yes 1,000,000. Bagay ba sa kanya yon? Sa basurang sabaw niya. Sobra na ang 3,000. Kaya pala ang baho sa buong kalsada. Kayo pala, magkapatid. Ano nang ginagawa niyo rito? Nagtitinda lang ako rito. Hindi ko kayo ginagambala. Lin Chen, wag mong sabihin. Walang malasakit ang tiyosan mo. Itong 3,000 yuan. Bibili sa bulok mong kaldero at sa paggawaan ng sabaw. Kunin mo ang pera at umalis na. Wag na kitang makita ulit. Kuya, sabi ni Lolo, ang kasanayan ng pamilya Lin ay pamana ng angkan, mas mahalaga pa sa ginto. Hindi ito ibebenta sa mga humahamak dito. Gusto mong bilhin ang bahay, walang pag-asa. Ang kasanayan ng pamilya Lin at kalderong ito ay iniwan sa amin ni Lolo. Ito ang ugat namin. Huwag sabihing 3,000, kahit 30,000 o 300,000 pa. Kahit kanino ko ibenta. Hindi sa mga katulad nyo na walang respeto sa kasanayan. Ikaw na walang hiya. Naghihimagsik ka na. Ayaw mong tumanggap ng kabutihan. Akala mo kung sino ka. Basurero ka lang. Akala mo bigatin ka na. Sinasabi ko sa'yo, kapag wala ang Fuman Pavilion, gutom ang aabutin nyo. CJ, Lin Chen, matapang ka pala. Tingnan natin kung ilang araw kayo tatagal. Nang sakiting kapatid mo, tara na. Kuya, gagambalain kaya nila tayo. Siyaon yan, huwag kang matakot. Basta magkasama tayong magkapatid. Malalagpasan natin ang kahit ano. Kuya, tingnan mo. Huwag kayong kabahan. Boss, naaalala mo pa ako. Ikaw yung bumili ng hulatang kahapon. Boss, bumili ako kahapon. Nang ilang hulatang mo, nagulat ako, nabaliw sa sarap. Ang mga katrabaho ko, kaya dinala ko sila rito. Para bumili pa. Diyos ko, ito talaga ang lasa ng hulatang. Sa probinsya namin, sobrang authentic nito. Mas authentic pa nga. Kaysa sa amin, boss, 2 mangkok sa akin. Kuya, tingnan mo, ngayong araw. Kumita tayo ng 282 yuan. Mas marami kaysa kahapon. Malayo pa to sa pangpagamot mo. Kuya, huwag ka nang malungkot. Ikalawang araw pa lang natin. Hindi ba gumaganda na ang benta? Naniniwala ako basta magsikap tayo. May ipon din agad ang pera. Boss, ang sarap ng sabaw mo. Halos mabaliw na ang opisina namin. Dahil sa'yo, salamat sa pagpo-promote mo. Wala yon. Masarap naman talaga. Ang sabaw mo, boss, alis na ako. Usap tayo ulit. Chairman, sabi ng doktor. Kailangan nyo magpahinga. Bakit pumunta na naman kayo? Sa kumpanya, buong araw akong nakahiga. Sa kama, kung wala akong gagawin. Manghihina na ang buto kong ito. Pero buong araw pa kayong walang kinakain, huwag ka nang mag-abala. Ilang taon na akong may anorexia. Natry ko na lahat ng mamahaling pagkain. Walang silbi. Chairman Su, paano pwede yon? Ang Su Group ay isa sa pinakamalalaking konglomerado sa bansa. Malawak na rin ang negosyo nito. Sa ibang bansa, ang napakalaking grupong ito ay umaasa pa rin sa inyo. Huwag na huwag kayong magkakasakit ng malala. Sino ang kumakain sa workstation? Hindi mo alam ang patakaran ng kumpanya. Wala ka bang disiplina? Pasensya na, Chairman. Aalisin ko na agad. Sandali. Pwede. Pwede ba akong makatikim kahit isang subo? Ang bango kasi. Chairman Su, ano po nang sabi nyo? Chairman, binili lang yan sa tabing daan. Hindi malinis, hindi rin siguradong masarap kayo. Ito ang lasa. Ito nga ang lasa. Masarap. Sobrang sarap. Supervisor, Chairman, may malalang anorexia si Chairman Su. 2 taon na, wala siyang makain. Nabubuhay lang siya sa dextrose. Kinuha na namin ang lahat ng pinakamahusay na chef sa bansa. Gumamit na ng napakaraming paraan. Pero wala pa rin siyang gana. Halos bumigay na ang katawan niya. Itong mangkok ng hulatang mo, para nang iniligtas ang buhay
ni Chairman Su. Mayroon pa ba? Gusto ko pang kumain. Isa lang ang binili ko, pero siguro mayroon pa. Sa pwesto niya, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo agad, kahit magkano. Bilhin nyo lahat ng tinda niya. Hindi. Ako mismo ang pupunta. Kailangan kong makilala ang gumawa ng sabaw na to. Ingat po kayo. Balik kayo. Kung nasarapan kayo. Kuya, hulaan mo. Magkano ulit ang kinita natin ngayon? Siguro mas marami ng kaunti. Kaysa kahapon, syempre, mahigit 500 yuan. Ang kinita natin ngayon. Kailangan ng sakit ni Xiao niyan. Ng ilang 10,000 gamutan, hindi pwede. Kailangan kong magsumikap palalo. Muntikang peste. Sa wakas nahanap din kita. Mga tao, tingnan nyo. Huwag kayong bumili sa kanya. Itong walang konsensya, may nilalagay na kaduda-duda. Sa sabaw niya, tama. Nagkaproblema ang mga customer ng restaurant namin dahil sa kanya. Siguradong may marumi. Sa sabaw na to, kapag sumakit ang tiyan nyo, walang mananagot. Tio-san, Tia-er, paano nyo kami nasisiraan ng ganyan? Hindi gagawin yon. Nang kuya ko, masasama kayo. Matapang ka na, ha? Naglakas loob kang murahin ako. Tingnan mo kung hindi ko babasagin. Ang basurang pwesto mo ngayon. Sama ng budhi ng taong ito. May inihalo siyang kung anong masamang bagay sa sabaw niya. Tama nga. Ang mga customer sa restaurant namin, nagkaroon lahat ng problema pagkatapos kumain ng tinda niya. Siguradong may hinalong marumi sa sabaw na ito. Kapag sumakit ang tiyan natin, walang mananagot. Tito San, bakit niyo ako pinagbibintangan ng ganyan? Hindi gagawin ng kuya ko ang bagay na yan. Mga masasamang tao kayo. Ang lakas ng loob mong sumagot. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Tingnan mo kung paano ko gigibain ang bulok mong pwesto ngayon. Tumigil kayo. Ito nga ang amoy na yon, napakabango talaga. Kuya, anong nangyayari kay Lolo? Hindi ko rin alam. Mukhang may mali sa kanya. Lolo, sinasabi ko sa iyo, may lason ang sabaw na ito. Kung sino man ang kumain yan, siguradong mamalasin. Salamat sa iyo, iho. Maraming salamat sa iyo. Ang chairman namin, 2 buong taon na, hindi nakakain ng kahit isang subong kanin. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Anong chairman ang sinasabi nyo? Sa tingin ko, galing lang siya sa ospital ng mga baliw, na nakawalang matandang baliw. Hoy, masamang babae, anong dumi ang lumalabas sa bibig mo? Hoy, ikaw na hayop ka. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Pupunitin ko talaga ang bibig mo. Ang lakas ng loob mong magsalita niyan, masamang babae. Ang lakas ng loob mong maging bastos sa aming chairman. Gusto mo na bang mamatay? Kayo, anong balak ninyong gawin? Nabulag na ba ang mga mata nyo? Siya ang pinuno ng unang korporasyon sa Yancheng. Ang chairman ng Su Corporation, na si Ginoong Su Weimin. Sino ba kayo sa akala nyo? At naglalakas loob pa kayong magwala rito? Su Corporation. Yancheng. Ang maalamat na investor na iyon mula sa Yancheng. Su. Si Lolo Su. Paano nangyari iyon? Iho. Ang sarap talaga ng maanghang mong sabaw. Mula ngayon magiging suki mo na ako. Salamat po, Lolo. At kayong dalawang walang hiya. Kapag nakita ko pa kayong inaapi sila, talagang malalagot kayo sa akin. Paslit na iyan. Akala ba niya, siya lang ba ang marunong gumawa ng maanghang na sabaw? Sa dami ng chef sa buong bansa, hindi ako naniniwalang hindi natin kayang gumawa ng mas masarap na maanghang na sabaw kaysa sa kanya. Sinabi mo pa. Hindi rin ako naniniwala. Ang paslit na iyon, siya lang ba ang marunong gumawa ng maanghang na sabaw? Tama nga. Gagawa rin tayo. Tingnan natin kung sino ang mas masarap magluto. Boss, tikman ninyo ito. Tingnan ninyo kung ito nga ang lasa.
Ito nga ang lasa. Kopyang-kopya. Hindi. Mas masarap pa ito kaysa sa gawa ng paslit na iyon. Sabi ko na nga ba? Anong lihim na recipe ng pamilya? Pinaghalo-halong mga pampalasa lang naman iyan. Kahit sinong kusinero ay kayang gawin iyan. Ang lechon na iyon, akala talaga niya kung sino siyang Diyos ng pagluluto. Hangal. Hello. Ginoong Zhao, di ba? Ang maanghang na sabaw na gusto ninyo. Inihanda na namin ito para sa inyo. At ang lasa naman, sinisiguro ko po sa inyo na siguradong mas masarap kaysa sa mga natikman ninyo noon. At mas orihinal pa ang lasa nito. Pwede po kayong pumunta rito para tikman ito kahit kailan ninyo gusto. Sisiguraduhin naming masisiyahan kayo. Anyway. Sa susunod, tingnan natin ang pasikat na iyon, kung paano pa siya magmamayabang ngayon. Ang proyekto natin sa pagsasaayos ng lumang lungsod, may balita na ba mula roon? Sa ngayon po ay wala pa. Balitaan kita agad kapag may nalaman ako. Ginoong Zhao, mga boss. Pasensya na po kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Ito po ang chef na kinuha pa namin sa napakalaking halaga. Perpektong kopya ng maanghang na sabaw na hula. Ang lasa nito ay siguradong mas pinasarap pa. Lasiw. Mabuti naman at alam mo ang ginagawa mo. Ano ba itong kalokohan na ito? Sobrang tabang, may kakaiba at hindi masarap na lasa. Lingo Few. Sino bang niloloko mo sa pinaghugasan ng kawali na ito? Ang panggagaya ay panggagaya lang talaga. Hindi ko man lang malunok ito. Imposible naman. Paano? Paanong naging magkaiba ang lasa? Tinikman ko naman ito kanina. Parehong-pareho naman ang lasa. Totoo po iyon. Ang chef po namin na ito ay kinuha pa namin sa buwan ng sahod na 20,000. Wala akong pakialam sa mga gimmick ninyo. Ibalik ninyo rito ang binatang nagluto ng sabaw noon. Tawagin ninyo siya pabalik ngayon din. Ang gusto ko lang ay ang maanghang na sabaw na hula na gawa niya. Sa kanya lang ang may tunay na lasa. Tama. Pabalikin ninyo siya rito. Kung hindi ay ipapa-refund namin ang card namin. Tama nga. Kung hindi ay ipa-refund na lang namin ang mga card namin. Boss Zhao. Mga boss, palamigin niyo po muna ang ulo ninyo. Kumalma muna kayo po. Isang kusinero lang naman siya eh. Hahanapin ko siya uli mamaya. Sinisiguro kong bibigyan ko kayo ng maayos na paliwanag. Paliwanag. Anong may papaliwanag mo sa amin? Nagbayad ako rito para mag-enjoy. Hindi ko man lang malunok ito. Imposible naman. Paano? Paanong naging magkaiba ang lasa? Tinikman ko naman ito kanina. Parehong-pareho naman ang lasa. Totoo po iyon. Ang chef po namin na ito ay kinuha pa namin sa buwan ng sahod na 20,000. Wala akong pakialam sa mga gimmick ninyo. Ibalik ninyo rito ang binatang nagluto ng sabaw noon. Tawagin ninyo siya pabalik ngayon din. Ang gusto ko lang ay ang maanghang na sabaw na hula na gawa niya. Sa kanya lang ang may tunay na lasa. Tama. Pabalikin ninyo siya rito. Kung hindi ay ipapa-refund namin ang card namin. Tama nga. Kung hindi ay ipa-refund na lang namin ang mga card namin. Boss Zhao. Mga boss, palamigin niyo po muna ang ulo ninyo. Kumalma muna kayo po. Isang kusinero lang naman siya eh. Hahanapin ko siya uli mamaya. Sinisiguro kong bibigyan ko kayo ng maayos na paliwanag. Paliwanag. Anong may papaliwanag mo sa amin? Nagbayad ako rito para mag-enjoy. Hindi para kumain ng parang kaning baboy na to. Ibalik ang pera namin. Walang kwentang membership na to. Bahala na kung sinong may gusto niyan. Tama nga. I refund ang card kung wala ang hulatang niya. Basura lang tong Fumanji mo. Ano ba namang kalokohan to? Hindi na kami babalik dito kailanman. Kasalanan ng buwisit na Lin Chen na iyon. Kung hindi siya nag-resign. Paano naman magagalit sa Fumanji natin ang mga bigati na tulad ni Boss Zhao? Tama nga. Siya talaga ang may kasalanan ng lahat ng to. Ano ba namang klaseng gulo to? Mukhang hindi na natin matitikman kailanman ang tunay na hulatang na iyon. Paano na tayo mabubuhay nang wala iyon? Nga naman eh. Walang-wala ng lasa ang dila ko. Parang walang kwenta na ang lahat ng kinakain ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Teka sandali, ang bango naman ng amoy na to. Parang amoy ng paborito kong hulatang to ah. Doon banda. Nahanap ko rin, mga bro. Sa wakas nahanap din natin. Sugod. Boss, akin na ang lahat ng sabaw na to. Umalis ka nga dyan, taba. Nauna kaya ako, alam mo ba yon? Ako ang unang nakakita. Huwag na kayong magtalo. Tig-isang mangkok na lang kayo, pwede ba? Kuya, sino ba sila? Parang sila yung mga dati sa Fumanji. Mga ihi na mayayaman na boss. Fumanji. Napakasarap naman ito. Ito talaga ang lasang hinahanap ko. Iho. Sa wakas, nahanap ka rin namin. Nga. Kung wala ang gawa mo, itong napakasarap mong sabaw, ano nang gagawin namin sa susunod? Tama.
Heto ang 20,000. Pwede ka bang magtrabaho sa kumpanya naming tatlo? Para maging personal na kusinero namin. Salamat po sa tiwala ninyo, mga boss. Pero ang sining na to ay minana ko pa sa mga ninuno ko. Ayokong magluto para sa ilang tao lang. Gusto kong mas maraming makatikim ng lasang to. At saka, gusto ko ring makasama palagi ang kapatid ko. Kuya, unti-unti nang lumalakas ang negosyo natin sa pagtitinda, basta't patuloy lang silang tatangkilik sa atin. Ang aking pamumuhay at ang pampagamot sa kapatid ko ay magiging maayos na. Bilib ako sa'yo, iho. May pangarap ka at mapagmahal sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami na ang pinakamatatapat mong customer. Araw-araw kaming bibili sa'yo. Niyan. Tingnan mo. Kumita na naman tayo ng ilang daang piso ngayon. Kung magpapatuloy ang ganito, mabilis nating maiipon ang pera para sa gamot mo. Opo, ang galing-galing talaga ni Kuya. Kuya, sila yung mga mababait na tito. Napakabait nila. Kailangan nating magsumikap. Iho, nagkita tayong muli. Magandang araw po sa inyo, Lolo. Kumusta po, Mr. Lin? Ako si Su Qingcheng, apo ni Su Wimin, at kasalukuyang pangulo ng Su Corporation. Salamat sa pag-aalaga mo sa lolo ko. Sa ngalan ng pamilya Su, naparito ako para magpasalamat sa iyo. President Su, walang anuman po. Gumawa lang naman ako ng isang mangkok ng sabaw. Hindi mo ba kami aanyayahang pumasok sa loob? Ay, tuloy po kayo. Medyo simple lang po ang bahay ko. Okay lang yan. Ulatang. Ano? Talaga lang ah. Napakawalang utang na loob mo, Lin Chen. Lumalaki na yata ang pakpak mo ah. Ang lakas ng loob niyang magpatayo ng shop sa tapat mismo natin. Talagang hinahamon niya tayo. Saan naman siya kumuha ng pera? Doon lang sa barya-baryang kinikita niya sa pagtitinda sa bangketa. Kahit banyo nga hindi niya kayang upahan. Boss, pumunta ako doon kanina para tingnan. Balita ko ang Su Group daw ang nag-invest sa kanya. Ang Su Group. Sa tingin ko yung matandang Su na yun. Ulyanin na. Sa dami ng pwedeng i-investan, doon pa sa bulok na sabawan na yan nag-aksaya ng pera. Sobrang dami yata niyang pera kaya hindi niya alam kung saan gagastusin. Sinabi mo pa, ano namang alam niyang Lin Chen na yan sa negosyo? Ang alam lang naman niya ay maghalo ng bulok na sabaw. Pamamahala ng tindahan, pagpapatakbo, marketing. Wala siyang kaalam-alam doon. Tingnan lang natin, hindi aabot ng isang buwan. Magsasara din ang tindahan niya. Mas maganda nga kung magsara siya. Kapag nalugi siya ng todo na kahit barya ay walang matira, siguradong babalik din siyang umiiyak sa atin. Para magmakaawa na tanggapin natin siya ulit. Pagdating ng oras na yun, papayagan nating bumalik silang dalawa para magluto ulit ng sabaw. At pagdating sa sahod, 50 pesos lang kada araw. Napakabait ko na nga niyan. Ha 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 ha. Mga bossing, salamat sa sipag ninyo. Pahinga muna kayo. Halika kayo rito at humigop ng mainit na sabaw para uminit ang katawan ninyo. Bossing. Grabe ang sarap ng sabaw mo. Pagkatapos kong uminom nito, parang lumakas ang buong katawan ko. Ngayon lang ako nakatikim sa buong buhay ko ng ganito kasarap na sabaw. Niyan. Sabi ng doktor magpahinga ka raw muna. Bakit lumabas ka na naman? Maalikabok dito, bumalik ka na sa loob. Kuya, okay lang ako. Pagkatapos kong uminom ng gamot, pakiramdam ko mas mabuti na ang katawan ko. May lakas na uli ako sa buong katawan. Sarili naman nating shop ito. Siyempre, kailangan ko tong bantayan. Ikaw talaga, para kang maliit na nanay. Kuya, nandyan na si Ate Su. Mauuna na ako para hindi ko kayo maabala. Miss Su, bakit ka na parito? Ito ang dinisenyo kong blueprint, Lin Chen. Tingnan mo. Sa bar counter, iminumungkahi kong gumamit ng natural na kulay kahoy para mas maipakita ang init at ganda ng tradisyonal na merienda. At tungkol naman sa ilaw, kapag gumamit ng warm colors, mas magiging buhay at komportable ang paligid. Tama po si Boss Su. Ganyan din po ang iniisip ko.
Boss Su. Hindi ko po sinasadya. Okay ka lang ba? Ako, okay lang ako. Yuhm. Ano? May meeting pa ako sa opisina. Mauuna na muna ako. Kararating lang ni Ate Su. Bakit aalis na siya agad? Ito nga ang lasa. Sabi ko na nga ba, kapatid na Linchen, kayang-kayang mo talaga. Ipagbalot mo ako ng 100 order. Ito ang kakainin ng kumpanya para sa merienda ngayong hapon. Diyos ko, ang ganda naman ng lugar na to. Mas maganda pa to kumpara sa mga sikat na kainan sa internet. At higit sa lahat, talagang napakasarap pa ng pagkain. Grab, gustong gusto ko to. Boss, ito, seryoso ba to? Libre ba talaga? Syempre naman totoo to. Sabi ng kuya ko, lahat ng nagtatrabaho sa labas para magkapera ay talagang hindi madali ang pinagdadaanan. Sumasabak sa init man o sa ulan, kaya hindi dapat magutom ang mga tiyanyo. Mainit ang panahon, kaya kumuha kayo ng tig-iisang bote ng tubig para uminom. Kung kulang pa kumuha lang kayo ng kusa. Sinadya ko ring gumawa rito sa loob ng shop ng isang sulok para maging pahingahan. May mga upuan at mailibreng mainit na tubig sa loob. Kapag napagod kayo, pwede kayong pumasok dito kahit kailan para makapagpahinga at magpalakas ulit ng katawan. Maraming salamat, boss. Salamat. Linji Spicy Soup. Hindi lang masarap ang pagkain sa shop na ito. Napakabait at matulungin pa ng boss. Pinapayagan niya tayong magpahinga ng libre at may diskwento pa sa pagkain. Tingnan niyo nga ito. Napakasarap ng sabaw at ng baozi na ito. Siguradong hindi ito instant o tirang pagkain. Hindi lang sabaw ang iniinom natin dito, kundi malasakit at pagmamahal. Ang pinakamabait na boss sa kasaysayan. Mga pre, kailangan nating suportahan at sikat-sikatin ang shop na ito. Tulog ka ng tulog dyan. Wala ka nang alam gawin kundi matulog. Malapit nang malugi ang shop natin. May gana ka pang matulog dyan. Boss, hindi ko naman po kasalanan to eh. Kahit anino ng tao walang dumaan buong is. Tatlo. Sa atin, wala na tayong kahit isang order sa delivery. Hindi lang iyan. Kasi silip ko lang sa Hicheng Food Rankings. Tayo, bumagsak na tayo sa pinakahuling pwesto. Puno ng isang bituin na negatibong komento ang comment section. Iyong bagong bukas na Linji Spicy Soup. Sila na ang nangunguna ngayon sa listahan. Ano nang sinabi mo? Nangunguna. Ang Fuman Pavilion natin ang dapat na nangunguna. Anong karapatan ng isang paslit na katulad niya? Diyos ko po. Napaka-unfair naman ito. Ang pinaghirapan nating patakbuhing tindahan. Sinira lang ng buwisit na batang iyon. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Ayoko nang mabuhay pa. Napakasarap naman ito. Ito talaga ang para sa ating mga tagahenan. Tunay na lasa, ang ganito kasarap na spicy soup. Kung hindi ko na ito makakain sa susunod, ano na lang ang gagawin ko? Kuya, tingnan mo dali. Nakarating na tayo sa tuktok ng Hicheng Food Rankings. Unang pwesto. Wow, yayaman na talaga tayo nito. Ang munting tagapamahala ko naging mukhang pera na. Magandang araw po. Sino po rito si Boss Lin Chen? Mula po kami sa Hicheng Food Channel. Nais po sana namin kayong makapanayam para sa isang eksklusibong interview. Boss Lin, pagbati po dahil hindi pa matagal mula nang magbukas ang inyong tindahan. Pero nakuha nyo agad ang unang pwesto sa listahan ng mga kainan. Mayroon po ba kayong sekreto sa pagpapatakbo ng negosyo? Wala naman po akong sekreto. Ang ginagawa ko lang ay ibinibigay ang buong puso sa bawat mangkok ng sabaw. Sinisiguro ko lang na laging sariwa ang mga sangkap at pinapanatili ang tradisyon ng pagluluto. Mahalaga naman talaga ang kumita ng pera. Pero ang mapanatili ang lasa na ipinamana ng ating mga ninuno at maibahagi ito ng lubos para mas maraming tao ang makatikim nito. Iyon ang mas malaki kong pangarap at saka, gusto ko rin sanang gamitin ang pagkakataong ito para makiusap ng kaunti
Sana naman po ay mas maging maunawain tayo sa mga delivery rider. Sila po kasi ay talagang naghihirap at nagtitiyaga sa trabaho. Mga katropa, nakita niyo ba yon? Ito ang totoong may malasakit na tindahan. Iba talaga ang level niya. Dapat talaga natin siyang suportahan. Sobrang sarap ng sabaw na ito, walang katulad. Kuya, sikat na sikat ka na ngayon ah. Utang ko ang lahat ng ito sa tulong ni Enma Su. Hala, nagsu pa talaga ha. Sa tingin ko kay Ate Su, iba ang tingin niya sa iyo eh. Bata ka pa talaga, kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Malapit nang matuyo ang sabaw. Kailangan ko muna iyong tingnan. Buwisit naman. Lumabas ka nga at tingnan mo. Ang bastardo na iyon ay nakalabas na sa telebisyon at marami pang influencer ang nagpo-promote sa kanya. Kapag nagpatuloy pa ito, mawawalan na tayo ng lugar dito sa Haicheng. Bakit? Ano ba talagang dahilan kung bakit? Ang Fu Manji natin ay isang Michelin 5-star na restaurant ah. Bakit? Tinalo pa tayo ng isang buwisit na hayop at ng isang mangkok ng basurang maanghang na sabaw. Mahal. Hindi na natin pwedeng hayaan na magpasikat pa siya ng ganyan. Dapat makaisip tayo ng paraan. Para mapilitan siyang magsara at lumayas. Sino ang may-ari dito? Lumabas ka rito. Ano bang ginagawa nila? Mga naghahanap lang ng gulo yan. Simula ngayon, ang protection fee niyo buwan-buwan. Dapat kusa niyo nang ibigay sa amin. Ako ang may-ari. Legal ang negosyo namin. Bakit naman kami magbabayad sa inyo ng protection fee? Tama. Pangingikil ang ginagawa niyo. Nga. Kahit tanghaling tapat, may batas pa ba rito? Batas. Dito. Ako ang batas dito. Ayaw niyo sa mabuting usapan ah. Mga bata, sirain niyo lahat. Sirain niyo. Tumigil kayong lahat. Sino ang may lakas ng loob na makialam sa akin? Iwi boss. Bakit po kayo nandito? Kapatid ko si Boss Lin. Tapos naglakas loob ka pang gumawa ng gulo rito. Boss, nagkamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Binayaran lang po ako para manggulo rito. Maawa po kayo sa akin, boss. Hindi na po talaga namin ulitin. Patawarin niyo na po kami. Mga walang takot mamatay. Si Boss Lin pa talaga ang naisipan mong galawin. Mukhang ayaw mo na yatang mabuhay dito sa Haicheng. Lintik ka sa akin ngayon. Tutuluyan talaga kita, hayop ka. Boss, hayaan mo na. Nagnenegosyo lang ako para maghanap buhay ng matiwasay. Kapag nagpatuloy pa ito, matatakot ang mga customer. Masisira lang din ang gana ng lahat sa pagkain. Palalampasin ko na muna ang nangyari ngayon. Hindi ko na ito palalakihin. Pero sana sa susunod, huwag niyo nang gagawin ito ulit. Maraming salamat, Boss Lin. Maraming salamat, Boss Lin, sa pagiging napakabait ninyo. Nagkamali po ako, talagang nagkamali po ako. Boss Lin, huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon, kung sino man ang mga has na manggulo sa tindahan ninyo, ako ang unang yayari sa kanya. Hindi lang masarap magluto ng sabaw si Boss. Napakabuti pa ng kanyang kalooban. Karapat dapat lang siyang yumaman dahil sa ganyang ugali. Guys, napakalaking balita nito ngayon. Kain na kayo, lalamig na ang sabaw. Sinuklian ni Boss Lin ang kabutihan ang kasamaan natin. Tayong mga namumuhay sa lansangan, dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Iganti natin ang munting may-ari. Kuya Tiger, kumusta ang trabaho? Wasak na ba ang tindahan ng bastos na iyon? Salamat sa pagod mo, Kuya Tiger. Kapag nagsara na siya, bibigyan kita ng malaking pabuya. Maayos na maayos ang pagkagawa. Sa sobrang ayos, gusto ko ring wasakin ang tindahan ninyo. Pagbabaragin nyo yan. Ang manlulokong tindahan na ito. Durugin nyo ng pira-piraso. Boss Hugh. Boss Hugh, ano po bang ginagawa ninyo? Pwede naman po nating pag-usapan ito ng maayos. Huwag nyo nang sirain, pakiusap, tama na. Pwede naman po kaming magdagdag ng bayad eh. Magdadagdag ng bayad? Peste kayo, muntik nyo na akong mapatay.
Mabait si Boslin kaya pinalampas niya ito. Pero putya, hindi ako mabait na tao. Sige, sirain niyo pa ang lahat. Kahit isang buong mangkok, huwag kayong magtitira para sa kanila. Bakit? Ano ba talagang nangyari? Nga naman. Bakit bigla kayong bumaligtad at tinutulungan niyo na ang hayop na iyon ngayon? Alis na tayo. Ang pera ko. Ang laking lugi nito, daang-daang libong piso ang nawala sa atin. Ang Lin Chen na iyon, ano ba talagang ginawa niya sa mga taong iyon? Bakit parang nagayuman niya silang lahat? At kung bakit kampi silang lahat sa kanya ngayon? Bakit ka ba umiiyak dyan? Nawasak lang naman ang tindahan natin ng isang beses Hindi rin magtatagal ang yabang niya. Pansamantala lang naman ang sikat ng mga internet star na yan. Kapag lumipas na ang ingay, tiyak na malulugi at magsasara rin ang tindahan niya. Boss, madam. Naku, lagot na po tayo. May malaking problema po. Katapusan na natin, tapos na ang lahat. Sumikat na po siya ng husto ngayon. Ang internet ay isang patalim na may dalawang talim. Kung akala niya ay sisikat siya gamit yan. Asa pa siya. Ipapakita ko sa kanya na kung gaano kataas ang lipad ay siya ring lagapak kapag bumas na ang lahat. Sumikat na po siya ng husto ngayon. Ang internet ay isang patalim na may dalawang talim. Kung akala niya ay sisikat siya gamit yan. Asa pa siya. Ipapakita ko sa kanya na kung gaano kataas ang lipad ay siya ring lagapak kapag bumagsak. Hello sa inyo mga katropa. Tingnan nyo ito. Ito ang sikat na kainan ngayon dito sa lungsod ng Haicheng. Spicy soup ni Lin. Ngayong araw, titikman ni Miao Miao ang pagkain na ito para sa inyo. Alamin natin kung talagang kasing sarap nga ba ito ng sabi-sabi. Boss, pabili nga ng isang mangkok ng spicy soup. Kuya, tingnan mo, siya ang sikat na vlogger na si Tian Miao Miao. May milyon-milyon siyang followers. Kapag tinulungan niya tayong mag-promote, siguradong sisikat ng husto ang tindahan natin. Pagbutihin na lang natin ang pagluluto ng sabaw natin. Kung masarap ang gawa natin, kusang darating ang mga papuri. Kung masarap ang luto natin, kusang dadagsain ng mga tao. Kuya, bakit parang napakarami mong kasabihan ngayon? Pero bakit kapag nakikita mo si Ate Su, para ka namang napipi? Oy, seryoso. Ano na ba talaga ang lagay ninyong dalawa? Huwag kang magbiro, walang namamagitan sa amin. Aray ko po. Ano nang nangyari sa'yo? Masakit ba ang katawan mo? Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Ang tiyan ko. Sobrang sakit. Ang sabaw ninyo. May kung anong dumi sa sabaw ninyo. Sira ang tiyan ko dahil dito. Impossible. Gawa sa pinakasariwang mga sangkap ang sabaw namin. Bagong luto ito araw-araw. Garantisadong malinis ito. Walang dumi rito. Kung ganoon, bakit sumasakit ng ganito ang tiyan ko na hindi ko man lang kayang tumayo? Aray ko po, aray ko. Ang sakit talaga, mamamatay na ako sa sakit. Baka mamatay na ako rito sa tindahan ninyo. Boss, madam. Nagtagumpay tayo. Nagsimula ng manggulo ang influencer na iyon. Ang Linji ngayon ay nagkakagulo na ng husto. Maliit na salot. Gusto pa yatang sumikat gamit ang internet. Sisiguraduhin kong sa internet ka rin babagsak. Ito ang tinatawag na karma. Hayaan mo siyang magyabang. Tingnan natin kung paano siya makakalusot ngayon. Mga kaibigan ko, sobra na ang sakit ng pakiramdam ko. Napakasama ng kainang ito. Kailangan ko po ng tulong ninyong lahat para makamit ko ang katarungan. Wala po talaga kaming ginawang ganyan. Bakit mo ba kami pinagbibintangan ng ganyan? Sa lahat po ng nanonood sa livestream na ito, ako po si Lin Chen ang may-ari ng Linji. Ang buong katotohanan sa likod ng nangyaring ito, ipapaliwanag ko po ng malinaw sa inyong lahat. Buto ng baka at gluten, dailili at tainga ng daga. Ito lang ang mga sangkap sa loob ng sabaw. Tingnan niyo po ng mabuti kung mayroon ba itong anumang dumi o kakaibang bagay. Mukhang malinis naman talaga. Ang kusina sa likod, mas malinis at maliwanag pa kaysa sa sarili kong kusina. Sabi ko na nga ba, hindi ganyang uri ng tao si Boss Lin. Ang kuha sa Keith Lee, wala naman talagang makikitang mali. Mukhang nagka-misunderstanding lang ito. Mukhang tapat at mabuting tao naman ang may-ari. Hindi siya mukhang taong gagawa ng kalokohan sa pagkain. Pwedeng dayain ang kuha sa Keith. Malay ba namin kung inihanda mo na yan ng maaga para pagtakpan. Basta, pagkatapos kong inumin ang sabaw mo, bigla na lang sumakit ng husto ang tiyan ko. Kaya huwag mo nang subukang tumanggi pa.
Bakit ba napaka-unreasonable mo namang mag-isip? Nasa harap mo na nga ang lahat ng ebidensya o. Anong pinagsasabi mong ebidensya? Ang alam ko lang ay sumasakit pa rin ang tiyan ko hanggang ngayon. Gusto niyo lang takasan ang responsibilidad niyo. Mga kuya at ate, baka pwedeng makahingi ng tulong sa inyo. Kayo pong tatlo, ito po ang hulatang ang maanghang na sabaw ng aming kainan. Pakiusap tikman niyo po ito. Libre po ito. Alainan. Ang sarap saktong-sakto ang timpla. Walang kahit anong kakaibang lasa. Ang sarap higupin. Ang sarap sa tiyan nitong sabaw nakakapagpainit. Napakaginhawa talaga. Boss, pwede po bang makahingi pa ng isang mangkok? Mga bayaran lang sila. Siguradong pinagplanuhan nyo na ito. Sa tingin ko ikaw ang totoong bayaran dito. Kung hindi ako nagkakamali, ang nagpadala sa iyo ay si Lin Gufu ng Fumanch, di ba? Sinasabi ko na nga ba kaya pala, paulit-ulit mong sinasabi na hindi maganda ang kainan namin. Yun pala ay binayaran ka ng maruming pera. Napakawalang hiya mo. Ang Fumanch ay yung kainan sa tapat lang. Giyera ng negosyo ito. Gumamit pa talaga sila ng ganitong maruming paraan. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba talaga rito. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako, hindi ko man lang kilala kung sino si Lin Gufu. Guys, huwag kayong maniwala sa kanya. Inililihis lang niya ang usapan. Ha? Paano nangyari ang ganito? Ikaw na isang sikat na influencer na may 10 milyong tagasunod. Dapat sana ay tinutupad mo ang tungkulin ng isang tanyag na tao sa publiko para tumuklas at magbahagi ng totoong kultura ng masasarap na pagkain. Pero para lang sa maliit na pakinabang, ay pinili mo pang maging kasangkapan sa kalokohan. Binaligtad ang katotohanan. Sinasiraan ang isang tindahang tapat na naglilingkod. Karapat-dapat ka ba sa tiwala ng mga taga-suporta mo? Tama ang sinabi mo. Ang internet ay hindi ligtas sa batas. Dapat lang pagbayarin ang mga ganyang klaseng. Ang Fumanch ay yung kainan sa tapat lang. Giyera ng negosyo ito. Gumamit pa talaga sila ng ganitong maruming paraan. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba talaga rito. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako, hindi ko man lang kilala kung sino si Lin Gufu. Guys, huwag kayong maniwala sa kanya. Inililihis lang niya ang usapan. Ha? Paano nangyari ang ganito? Ikaw na isang sikat na influencer na may 10 milyong tagasunod. Dapat sana ay tinutupad mo ang tungkulin ng isang tanyag na tao sa publiko para tumuklas at magbahagi ng totoong kultura ng masasarap na pagkain. Pero para lang sa maliit na pakinabang, ay pinili mo pang maging kasangkapan sa kalokohan. Binaligtad ang katotohanan. Sinasiraan ang isang tindahang tapat na naglilingkod. Karapat-dapat ka ba sa tiwala ng mga taga-suporta mo? Tama ang sinabi mo. Ang internet ay hindi ligtas sa batas. Dapat lang pagbayarin ang mga ganyang klaseng tao. Sobrang nakakagalit talaga. Boss, nagkamali po ako. Nagkamali po talaga ako. Isa lang naman po akong tau-tauhang binayaran lang para gumawa ng ganito. Parang awa mo na. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na po ulitin. Ngayon mo lang naisip na nagkamali ka. Huli na ang lahat. Ang ganyang klaseng tao, dapat lang makulong ng ilang araw. Gagawin ang lahat para lang sa pera. Wala ka talagang prinsipyo. Hindi ako. Talagang hindi ko gustong sirain ka. Si Lin Gufu na may-ari ng Fumanje. Siya ang nagbigay sa akin ng 500,000 piso para pumunta sa tindahan mo at gumawa ng ganitong eksena. Siya ang nag-utos ng lahat ng ito. Aba! Yung Fumanji na naman na yan. Noong nakaraan sinira nila ang tindahan. Ngayon naman gumagamit na naman sila ng maruming paraan. Tara, pupunta tayo doon ngayon din para makipagtuos sa kanila. Masyado na silang mapang-api. Mga kaibigan, sandali lang po. Ang katarungan, kusa ring darating. Boslin, napakalawak ng pag-unawa mo. May klase ka talaga. Dahil sa pagiging mahinahon mong yan, sa iyo na ako laging bibili mula ngayon. Totoo yan. Kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat katakutan. Naniniwala kaming lahat sa iyo. Bakit wala pa ring balita? Sa ingay na ginawa ng isang sikat na influencer na may 10 milyong followers tulad ni Tian Miao Miao, dapat kalat na ang balita ngayon. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ang mga ganitong bagay, kailangan din ng oras para kumalat. Talagang namuhunan tayo ng malaki ngayon. Ibinigay pa lang doon kay Tian Miao Miao. Umabot na sa 500,000. Hindi pwedeng masayang lang ang perang ito. Huwag kang mag-alala. Bastang doon sa Linjay, magsara lang ang tindahan ng maliit na bastos na iyon. Ang maliit na perang inilabas natin, madali lang nating mababawi. Dali tingnan mo. Siguradong balita na iyan. Ito ang pinakabagong balita mula sa ating istasyon. Ang sikat na influencer na si Tian Miao Miao, ngayong araw sa Linjay Spicy Soup, ay nag-livestream ng may masamang intensyon upang subukang sirain ang reputasyon ng tindahan. Napag-alaman na ngayon na ang utak sa likod nito ay walang iba kundi ang katunggali nilang Fumanje. Ang ganitong uri ng maruming kompetisyon ay seryosong sumisira sa kaayusan ng merkado. Nanawagan kami sa publiko
na maging matalino sa pagbili at sama-samang ay boycott ang mga mapagsamantalang negosyante. Fumanji, boycott habang buhay. Pupunta ako doon ngayon para bigyan sila ng isang star na rating. Nakakadiri naman, bakit hindi pa nagsasara ang ganitong tindahan? Mga kaibigan sa Haicheng, mag-ingat kayo. Huwag na huwag kayong pupunta sa Fumanji. May problema sa pagkatao ang may-ari. Kabaligtaran ang nangyari. Bakit naging ganito? Paano nila nakuha na ibalita ito ng ganyan? Huwag ka nang mag-ingay dyan. Dali iligpit mo ang sa atin. Nagsara yung online store. Siguradong pinutakti ng batikos ang comment section. Nga. Bakit naman naging ganun? Ano ba talagang nangyari? Magsalita ka naman, oh. Ang lakas naman ng loob ng platform na ito. Siguradong ang bastardo na si Lin Chen ang may gawa nito. Siguradong binayaran niya ang platform. Magrereklamo ako. Ay dedemanda ko sila. Bakit nandito na naman kayo? Noong isang araw lang, winasak niyo ang shop namin. Kapag nanggulo pa kayo ulit, tatawag talaga kami ng pulis. Huwag kang kabahan, Boss Lin. Hindi namin wawasakin ang tindahan mo ngayon. Nandito ako para maningil ng utang. Anong utang ang sinasabi mo? Wala kaming utang sa inyo. Ikaw, kailan ka pa nangutang ng ganyan kalaking pera? 3 milyong piso. Lin Gofu, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kalala ang benta natin kamakailan? Hindi mo ba alam? Tubig, kuryente, pati sweldo ng tao, alin ba dyan ang walang bayad? Kung hindi ako nangutang, matagal nang bumagsak ang tindahang ito. Pero hindi naman kailangan ng 3 milyong piso ah. Ginamit mo ba ang pera para sa kabit mo sa labas? Libre ba ang pag-upa ng mga influencer? Libre ba ang pag-upa ng mga internet trolls? Wala ka nang ginawa maghapon kundi umiyak ng umiyak. Naubos na ang pera dahil sa mga iyak mo. Ikaw, sinaktan mo ako. Lumayas ka rito. Huwag ka nang magdrama rito. Makinig kayo ng mabuti. Malinaw ang nakasaad sa kasunduan ng utang. 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, babalik ako para sa pera. Kung wala kayong maibabayad, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Go few. 3 milyong piso. Loan shark ang inutangan mo na yan eh. 3 araw. Saan naman tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? O kaya naman, ibenta na lang natin ang tindahan. Saka humingi na lang tayo ng tawad sa kanila. Susuko. Sa bokabularyo ko, ni Lin Gufu, walang salitang pagsuko. Gusto nilang yumuko ako sa buwisit na batang yan. Hinding-hindi mangyayari yun. Ibig mong sabihin, kung laban ang gusto nila, sige, ilalaban natin to hanggang dulo. Isasangla ko ang bahay ngayon din. Para makahiram pa ng karagdagang pera. Hindi ako naniniwalang ang Fumanji natin, nakilala sa loob ng maraming taon, at may napakaraming Michelin chef, ay matatalo lang ng isang hamak na kainan na maanghang na sabaw lang ang tinitinda. Tama. Tama ang sinabi mo. Michelin kaya tayo. Kilalang lumang kainan. Paano tayo papatalo sa isang bagitong bata? Lalabanan natin siya hanggang dulo. Kuya, kamusta naman? Ngayong buwan, magkano ang kinita natin? Matapos ibawas ang sahod, kuryente at tubig, at lahat ng iba pang gastos. Ngayong buwan, kumita tayo ng malinis na, mga 50,000. Wow, 50,000. Kuya, ang galing mo talaga. Mabuti naman. Dahil sa perang ito, ang sakit mo, niyan. Sana lang ay tuluyan na itong gumaling. Pamalolo. Sa wakas hindi ko kayo binigo na ang sining ng pamilya nating Lin sa paggawa ng hulatang ay naipagpatuloy ko. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Mukhang hindi ko naman naabala ang pagdiriwang ninyong magkapatid. Ed Kingcheng, alam mo ba ate, si kuya ngayong buwan ay kumita ng eksaktong 50,000. Ang galing-galing niya talaga. Niyan, huwag kang ang daldal ng daldal dahil naman ito sa tulong ng lahat. Madalaga. Napakagabi na. Sarado na ang mga tindahan sa malapit at wala na ring ibang mabilhan. Kayo, pagtiyagaan nyo na lang po muna itong higupin. Masarap po ba? Higit pa sa masarap. Sadyang napakasarap talaga nito.
Ang mga kamay mong ito, hindi lang nagpapatuloy ng tradisyon, nakakapagpagaling din ng damdamin ng tao. Nag-alala pa naman ako na baka kayo, President Su, dahil sanay sa mga mamahaling pagkain, ay hindi magustuhan ang isang mangkok kong ito ng hulatang. Para sa akin, matagal na itong hindi lang basta isang mangkok ng hulatang, na ganoon kasimple. Pagpapatuloy din ito ng kultura ng simpleng mamamayan. At ito ang pinakamasigla at pinakamainit na bahagi ng buhay sa lungsod na ito. Ang simpleng sigla at init na ito ay nagdadala sa bawat ordinaryong pamilya ng pinakasimpleng pangarap para sa kaligayahan at pinakapayak na hangarin. At nagawa mo iyan ng napakahusay. Kaya naman ganoon na lang ang paghanga sa iyo ng maraming tao. President Su, maraming salamat sa inyo. Ako, parang naintindihan ko na. Mabuti at naintindihan mo. Ibig sabihin lang yan karapat-dapat ka. Hay nako ang manhid ng kuya ko. Napakagandang pagkakataon nito. Anong mapapala mo kung hanggang tingin ka lang? Gumawa ka naman ng paraan. Naku bata ka talaga. Tama ang sinabi mo. Naiinip na rin ako habang nanonood sa inyo. Lolo Su. Bakit po kayo nandito? Hihi. Siyempre nag-aalala lang naman ako. Lalo na pagdating sa magiging kapareha niya sa buhay. Mukha namang mautak ang batang ito madalas. Pero bakit kung kailan kailangan ay doon pa pumapalpak? Ganoon din naman ang apo ko. Kung gusto niya sabihin na lang sana niya agad. Hay nako, parehong manhid ang dalawang ito. President Su, bukas. Bukas libre ka ba? Gusto sana kitang ayain na mamasyal. Para na rin. Paraan ko ng pasasalamat sa iyo. Date ba ito? Siyempre hindi no. Sasama rin si Nyan, mamamasyal lang talaga tayo. Kuya, sira ka ba? Sino namang gustong maging third wheel sa inyo? Nga naman. Wala ring interes ang matandang katulad ko. Napanoorin kayong mga bata na pabagal-bagal pa. Bakit ba kayo nanditong lahat? Lolo. Bakit po? Ate Qingsheng, huwag mong pakinggan ang pinagsasabi ng kuya ko. Gustong-gusto ka talaga niya sa totoo lang. Mula noong unang beses mo kaming tinulungan, araw-araw ka na niyang binabanggit. Sinasabi niyang napakaganda mo raw at napakabait pa. Para siyang Diyosa na bumaba sa lupa. Inimbitahan ka niyang lumabas ngayon. Ilang araw niya kaya itong pinaghandaan. Hoy bata. Ang aming Qingsheng, sa totoo lang may gusto talaga sa iyo ang batang ito. Araw-araw siyang pumupunta rito sa munting tindahan mo. Para sa ano kaya ang dahilan? Para lang ba talaga sa sabaw mo? Kayo talaga. Kung ano-ano ang pinagsasabi ninyo, hindi ko na kayo kakausapin. Bakit bigla na lang siyang umalis? Kuya, ang manhid mo naman. Habulin mo na bilis. President Su, ikaw, huwag ka sanang magalit. Nagbibiro lang naman silang lahat. May tatanungin ako sa iyo. Ang sinabi ni Lin Xiaoyan kanina, totoo ba iyon? Totoo po iyon. President Su. Noong lumitaw ka sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko, naramdaman kong ikaw ang nagsilbing liwanag sa buhay ko. Isang simpleng kusinero lang ako na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Paano ko naman hahangarin ang ganitong bagay? At saka isa kang pangulo ng malaking kumpanya ng pamilyang Su, at may doktorado pa sa economics. Libre ako bukas. Lumabas naman tayo. Tayong dalawa lang, walang iba pang sasama na istorbo. Sayang lang ang punta ko rito. Akala ko pa naman makakahigop ako ng mainit na sabaw bago pumasok sa trabaho. Ako rin naman, mukhang mawawalan na ako ng gana para sa buong araw. Mga kaibigan, kung hindi kayo makakahigop ng sabaw sa Linje, pwede naman kayong pumunta rito sa Fumanje namin. Masarap din ang mga almusal namin dito sa Fumanje. Luto ito ng isang tanyag na Michelin chef. Sisiguraduhin kong mas masarap ito ng 100 beses kaysa sa maanghang na sabaw na iyan. Sa pwesto nyo nga lang. Nitong nakaraang araw lang nagdala pa kayo ng influencer para manggulo sa pwesto ng iba. Napakaitim ng mga budhi ninyo. Masarap kaya ang pagkain na gawa ng mga ganyang tao. Totoo iyan. Bago magnegosyo magpakatao muna kayo. Ang tindahan ng mga katulad ninyong amo. Kahit ilibre nyo pa ako, hindi ako kakain dyan. Mga kasama magsialis na tayo rito. Bukas maaga tayong pumila para uminom sa pwesto ni Lin. Kung hindi kayo makakahigop ng sabaw sa Linje, pwede naman kayong pumunta rito sa Fumanje namin. Masarap din ang mga almusal namin dito sa Fumanje. Luto ito ng isang tanyag na Michelin chef. Sisiguraduhin kong mas masarap ito ng 100 beses kaysa sa maanghang na sabaw na iyan. Sa pwesto nyo nga lang.
Nitong nakaraang araw lang nagdala pa kayo ng influencer para manggulo sa pwesto ng iba. Napakaitim ng mga budhi ninyo. Masarap kaya ang pagkain na gawa ng mga ganyang tao. Totoo iyan. Bago magnegosyo magpakatao muna kayo. Ang tindahan ng mga katulad ninyong amo. Kahit ilibre nyo pa ako, hindi ako kakain dyan. Mga kasama magsialis na tayo rito. Bukas maaga tayong pumila para uminom sa pwesto ni Lin. Nga tama, isang araw ko lang hindi mainom iyon nang hihina na ang buong katawan ko. Boss Lin, Boss Wang. Ibigay niyo na ang sahod namin para sa buwang ito. Tama nga. At sa kayong bonus na utang niyo pa noong nakaraang buwan. Dapat may malinaw kayong sagot sa amin ngayon. Nga. Dapat may malinaw kayong sagot. Kundi hindi tayo matatapos dito. Sumusobra na kayo. Gusto niyo ba talagang mag-aklas ha? Buhay pa ako at hindi pa bumabagsak. Gusto niyo na agad paghatsian ang ari-arian ko. Nga naman. Kumakain kayo mula sa amin. Ngayong nakita ninyong mahina ang benta, gusto niyo nang tumakbo. Mga walang utang na loob. Ayaw na namin magtrabaho. Kayo na mahilig mag-ipit ng sahod at nagkakait ng bonus ng mga manggagawa. Bahala kayo sa buhay nyo, maghanap kayo ng magtitiyaga sa inyo. Tayo na, alis na tayo. Pumunta tayo sa Labor Bureau at Department of Trade para ireklamo sila. Tingnan natin kung wala talagang hustisya para sa atin. Humanda kayo. Mga kasama, huwag muna kayong padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tungkol naman sa sahod ninyo, maaari pa natin iyang pag-usapan. Layas, magsilayas kayong lahat. Mga walang utang na loob kayo. Kahit wala kayo, magpapatuloy pa rin ang Fumanje. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala nang negosyo. Ngayon pati mga tao wala na. Kasalanan ng nakakainis na kuti na yan. Siya ang sumira sa lahat ng mayroon tayo. Aba, hindi ba si Boss Lin at si Mrs. ito? Bakit mukhang nagdadrama kayo rito? Tapos na ang 3 araw. Nandito ako para maningil. 3 milyon. Handa na ba kayo? Boss Hugh. Wala talaga kaming pera ngayon. Bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Nakikiusap po ako. O sige, naintindihan ko na. Huwag kang magbabalak na manakit ah. May tsitsik kami rito sa tindahan. May batas na pinapairal ngayon. Kapag nanggulo ka, tatawag kami ng pulis. Huwag kang mag-alala. Sibilisadong tao naman ako. Ang utang ninyo. Nakipag-ugnayan na ang aming boss Zoe sa legal team. Ididiretso na ito sa foreclosure. Itong tindahan ninyo, hindi ko gigibain dahil magiging pag-aari na ito ng kumpanya namin sa lalong madaling panahon. Huwag mo kaming takutin, panloloko ito. Hindi ko kayo tinatakot. Noong pirmahan ninyo ang kasunduan sa utang, doon sa parte ng kolateral, nakalagay talaga doon ang tindahang ito. Ang tindahan natin, mawawala na. Anong klaseng biro ito? Mawawala ang tindahan. Paano mangyayari iyon? Hindi ako nagbibiro. Para lang makautang ng 3 milyong piso sa pautangan na may mataas na interes. Isinanla ko ang tindahan. Linggo Fu, walang hiya ka. Isa kang waldas. Iyan ang dugot pawis natin buong buhay natin. Paano mo nagawa yan? Paano mo na kaya yan, ha? Anong magagawa ko? Akala ko mababawi ko pa ang pera natin. Sino bang mag-aakalang mangyayari ito? Tapos na tayo, sira na ang lahat. Buti nga sa kanya. Tama nga naman. Noong nakaraang araw lang, nagpahanap pa siya ng mga tao para wasakin ang tindahan ni Lin Chen. Ang bilis talaga ng karma. Hindi kasi mag-asikaso ng maayos sa negosyo. Puro panalamang at pandaraya ang ginagawa. Tingnan mo ngayon. Ayan tuloy, siya rin ang nagpabagsak sa sarili niya. Sinabi mo pa, masarap naman ang pagkain sa Fumanje noon. Pero kalaunan, hindi na sila nag-focus sa kalidad ng pagkain nila. Kaya maaga man o huli talagang babagsak sila. Kuya, kakadaan ko lang sa Fumanje kanina. Nakita kong ipinasara ang tindahan nila, pati ang kotse nila, kinumpis ka rin. Kung hindi nila pagbubutihan ang lasa ng pagkain nila, at ang pag-asikaso ng maayos sa mga customer. Maaga man o huli, talagang doon din ang kahahantungan nila. Kahit wala naman tayo noong una. Kung inalagaan lang sana nila ang negosyo nila, gamit ang magandang pangalan ng Fumanje, hindi sana sila aabot sa ganitong kalagayan ngayon. Tama si Boss Xiaolin. Sa negosyo ng pagkain, ang lasa at katapatan ang pinakamahalaga. Kaya nga kami pumupunta rito dahil sa pagiging tapat at seryoso mo sa trabaho. Pinakamagaling talaga ang kuya ko. O sige na, wag na muna tayong puro kwentuhan lang. Kilos na, magtrabaho na kayo. Hindi natin pwedeng hayaang maghintay ang mga bisita ng gutom. Sige po, kuya. Lin Gofiu. Wang Mei. Bayaran nyo ang utang nyo.
Kapag hindi pa kayo lumabas, gigibain ko ang pinto nyo. Kasalanan to lahat ng buwisit na si Lin Chen. Kung hindi dahil sa kanya, paano tayo hahantong sa ganitong sitwasyon? Sisisihin mo pa siya, kung hindi dahil sa pagsusugal mo. Kung hindi mo sana isinanla ang tindahan, magkakaganito ba tayo? Wala kang kwentang inutil. Anong gagawin natin? Paano na tayo niyan? Wala na ang tindahan, wala na ang kotse. Araw-araw pa tayong sinusugod ng mga naniningil ng utang. Ito na lang bahay na to ang natitira sa atin. Ang bahay na to, wala na rin. Ano? Paanong nawala to? Bahay natin to para sa pagtanda natin. Isinanla ko rin ang bahay nung nakaraang mga araw. Gusto ko lang namang makabawi sa kasino. Pero ang nangyari, nagkamali ako at naipatalo ang lahat. Kung hindi kayo makakahigop ng sabaw sa Linje, pwede naman kayong pumunta rito sa Fumanje namin. Masarap din ang mga almusal namin dito sa Fumanje. Luto ito ng isang tanyag na Michelin chef. Sisiguraduhin kong mas masarap ito ng 100 beses kaysa sa maanghang na sabaw na iyan. Sa pwesto nyo nga lang. Nitong nakaraang araw lang nagdala pa kayo ng influencer para manggulo sa pwesto ng iba. Napakaitim ng mga budhi ninyo. Masarap kaya ang pagkain na gawa ng mga ganyang tao. Totoo iyan. Bago magnegosyo magpakatao muna kayo. Ang tindahan ng mga katulad ninyong amo. Kahit ilibre nyo pa ako, hindi ako kakain dyan. Mga kasama magsialis na tayo rito. Bukas maaga tayong pumila para uminom sa pwesto ni Lin. Nga tama. Isang araw ko lang hindi mainom iyon nang hihina na ang buong katawan ko. Boss Lin, Boss Wang. Ibigay niyo na ang sahod namin para sa buwang ito. Tama nga. At sa kayong bonus na utang niyo pa noong nakaraang buwan, dapat may malinaw kayong sagot sa amin ngayon. Nga. Dapat may malinaw kayong sagot, kundi hindi tayo matatapos dito. Sumusobra na kayo. Gusto niyo ba talagang mag-aklas ha? Buhay pa ako at hindi pa bumabagsak. Gusto niyo na agad paghatsian ang ari-arian ko. Nga naman. Kumakain kayo mula sa amin. Ngayong nakita ninyong mahina ang benta, gusto niyo nang tumakbo. Mga walang utang na loob. Ayaw na naming magtrabaho. Kayo na mahilig mag-ipit ng sahod at nagkakait ng bonus ng mga manggagawa. Bahala kayo sa buhay nyo, maghanap kayo ng magtitiyaga sa inyo. Tayo na, alis na tayo. Pumunta tayo sa Labor Bureau at Department of Trade para ireklamo sila. Tingnan natin kung wala talagang hustisya para sa atin. Humanda kayo. Mga kasama, huwag muna kayong padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tungkol naman sa sahod ninyo, maaari pa natin iyang pag-usapan. Layas, magsilayas kayong lahat. Mga walang utang na loob kayo. Kahit wala kayo, magpapatuloy pa rin ang Fumanje. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala nang negosyo. Ngayon pati mga tao wala na. Kasalanan ng nakakainis na kuti na yan. Siya ang sumira sa lahat ng mayroon tayo. Aba, hindi ba si Boss Lin at si Mrs. ito? Bakit mukhang nagdadrama kayo rito? Tapos na ang 3 araw. Nandito ako para maningil. 3 milyon. Handa na ba kayo? Boss Hugh. Wala talaga kaming pera ngayon. Bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Nakikiusap po ako. O sige, naintindihan ko na. Huwag kang magbabalak na manakit ah. May tsitsik kami rito sa tindahan. May batas na pinapairal ngayon. Kapag nanggulo ka, tatawag kami ng pulis. Huwag kang mag-alala. Sibilisadong tao naman ako. Ang utang ninyo. Nakipag-ugnayan na ang aming boss Zoe sa legal team. Ididiretso na ito sa foreclosure. Itong tindahan ninyo, hindi ko gigibain, dahil magiging pag-aari na ito ng kumpanya namin sa lalong madaling panahon. Huwag mo kaming takutin, panloloko ito. Hindi ko kayo tinatakot. Noong pirmahan ninyo ang kasunduan sa utang, doon sa parte ng collateral, nakalagay talaga doon ang tindahang ito. Ano pong nangyari, mapa, anak? 3 bituin ang tatak mo. Naging 3 bituing Michelin chef ka na. Iyan ang pinakamataas na karangalan para sa mga chef. Aba, syempre naman. Sa buong Europa, kakaunti lang ang nakakakuha ng 3 bituin. Sabihin nyo na, ano po bang problema? Anak, ang restoran natin, bumagsak na isang lana. Ano? Pati ang bahay natin nawala na. Kasalanan ng tatay mong walang kwenta. Kaunting pagkakamali lang naman ang nagawa ko. Pero dahil talaga ito kay Lin Chen. Ang bastardong iyon, Lin Chen. Paano pong nangyari iyon? Lin Chen. Isang hampas lupang bata na hindi man lang may tuturing na isang totoong chef. Nagawa pa kaming apihin ang ganoon na lang. Huwag kayong mag-alala, uuwi na ako agad dyan. Maghintay lang kayo, papauwi na ako ngayon din. Ipakikita ko sa kanya kung ano ang tunay na kakayahan sa pagluluto. Maghintay ka lang, Lin Chen. Pauwi na ang anak ko. Tingnan natin kung makakapagyabang ka pa. Aba, mukhang napakasaya ni Sir Su ngayon ah. Tiyak na dahil iyan sa pag-ibig.
Matalas talaga ang mata ng mga tao. Aba, mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo ah. Bastardong bata ka, Lin Chen. Tapos na ang masasayang araw mo. Tito San, kung nandito kayo para humigop ng sabaw, malugod ko kayong tinatanggap. Pero kung hindi, pakiusap huwag ninyong gambalain ang mga bisita ko. Ano pa ba ang ginagawa ninyo rito? Ang pagkalugi ng Fuman Pavilion ay kagagawa ninyo mismo. Walang kinalaman ang kuya ko roon. Walang kinalaman ka mo. Kung hindi dahil sa buwisit na bata ka, na nagtayo ng tindahan dito para agawan kami ng negosyo. Paano malulugi ang tindahan namin? Napakawalang utang na loob mo. Salot ka talaga sa buhay. Hindi ninyo mapalago ang sarili ninyong negosyo. Kaya nandito kayo ngayon para mag-iskandalo. Ibang klase talaga ang ipinakita ninyo. Sa kung gaano kayo kawalang hiya. Sinabi mo pa, nalugi kayo dahil sa sarili ninyong kapalpakan. Tapos may mukha pa kayong isisi sa iba ang laha. Marami na akong nakitang makakapal ang mukha. Pero wala nang higit pa sa kakapalan ng mukha ninyo. Kayo, nagtutulungan kayong lahat para mang-api ng isang matandang babaeng tulad ko. Iyan ba ang ipinagmamalaki ninyo? Ayokong magsayang ng laway sa mga katulad ninyo. Tito, nangyari na ang nangyari. Walang kwenta kung patatagalin pa natin ito. Napaka-plastic. Lin Chen, huwag ka nang magbait-baitan dito. Nandito kami ngayon para ipaglaban ang katarungan para sa amin. Lin Dongyang. Sino siya? Masasabi nating pinsan ko siya. Huwag kang umastang napakalapit natin. Pinsan, ang pamilya Lin namin ay walang kapamilyang tulad mo. Mga walang utang na loob na kamag-anak. Tama yan. Ang aking anak ngayon ay sikat na sa buong mundo na 3-star Michelin chef. At ikaw na isang hampas lupang gumagawa lang ng walang kwentang spicy soup. Ay nangangarap pang maging kapantay niya. 3-star Michelin. Di ba iyon ang sa buong mundo ng mga chef ay pinakamataas na karangalan? Balita ko ilan lang ang mayroon yan sa buong mundo. Teka, mukhang naghahanap sila ng gulo ah. Ano bang amoy ito? Amoy ng mumurahing pampalasa na nakahalo sa maruming mantika. Napakabahong amoy. Sinisira lang nito ang hangin dito. Nagsisinungaling ka. Ang sabaw ng kuya ko. Ang pinakamasarap sa buong mundo. Yamang sa tingin ng Michelin chef na ito ay napakarumi ng hangin sa lugar na ito. Bakit pa siya nagpapakababa para pumunta rito mismo? Magsalita kayo. Ano ba talaga ang ipinunta nyo rito? Kung nandito kayo para makipagkumustahan at humigop ng sabaw, malugod ko kayong tinatanggap. Pero kung nandito kayo para manggulo lang, umalis na kayo agad. Nandito ako para hamunin ka. Ako, ang 3-star Michelin head chef na si Lin Dongyang, ay narito ngayon para formal na hamunin ang Lin Ji Spicy Soup at ang may-ari nitong si Lin Chen. Hinihiling ko na magdaos ng isang live broadcast sa buong internet na harapan at tapatang tagisan sa pagluluto at para naman sa pustahan. Ang matatalo ay kailangang humarap sa harap ng lahat ng manonood sa buong internet. Aminin na mas magaling ang iba sa kanya at saka tuluyan ng aalis sa mundo ng pagluluto. Napakalupit naman yan. Isinusugal niya agad ang buong karera niya. Ang Lindongyang na ito, halatang handang-handa talaga. Nagtawag pa ng napakaraming media. Gusto niyang ilagay si Boss Xiaolin sa sitwasyong wala na siyang kawalan. Ihasew. Makikipagpaligsahan sa anak ko sa pagluluto. Sino ba siya sa akala niya? Magantay na lang siyang magsara at umalis dito. Ang lakas ng loob niyang kalabanin kami. Ito ang mapapala niya. Kuya. Hindi. Hindi siya kinakabahan. Nakikipag-usap siya sa kanyang katuwang. Nagtitiwala ako sa kanya kung paanong naniniwala ako. Nasisikat ang araw bukas ng walang duda. Nay, Lolo, sa pagkakataong ito, hindi para sa katanyagan o pera, hindi para sa panalo o talo, gusto ko lang patunayan sa lahat na ang hulatang ng pamilya natin ay hindi basura na basta na lang sisiraan ng kung sino-sino. Ang pagkaing Chino natin na ipinamana ng libong taon ay hindi magpapahuli sa kahit anong bansa. Tiyak na mananalo si Lin Chen. Sa lahat ng narito ngayon, at sa mga manonood sa harap ng inyong mga screen, magandang gabi. Maligayang pagdating sa live na broadcast ng pinakamatinding laban. Ngayong gabi, magkakasama nating saksihan ang paghaharap ng tradisyong silanganin at klasikong kanluranin sa isang matinding salpukan. At ngayon, salubungin natin ang pinakamainit na palakpakan, ang mga punong kusinero ng magkabilang panig sa pag-akyat sa entablado. CJ, handa na ang dalawang punong kusinero sa kanilang mga pwesto. Ngayon ay i-anunsyo ko na ang mga patakaran ng laban. Kailangang makapagluto ang magkabilang panig sa loob ng 4 na oras ng kanya-kanyang isang pinakamahusay nilang putahe. Sa huli, ang 5 nangungunang kritiko ng pagkain ang hahatol. Tikman at bigyan ng puntos. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. At ngayon idinedeklara ko. Simulan na ang oras.
Makikita natin na, hindi nga nagkamali si Chef Lindong yang talaga ay isang Michelin 3-star head chef. Ang inihahanda niya ngayon ay isang napakahirap gawin na French molecular cuisine. Panaginip sa kailaliman ng dagat, sinasabing ang pagkaing ito ay kayang himay-himayin at buing muli ang lasa ng karagatan para maghatid sa mga kumakain ng walang katulad na karanasan sa lasa. At ang atin namang si Chef Lin Chen, ang pinili niyang lutuin ay ang mismong nagpasikat sa kanya na hulatang. Ang tila ordinaryong mangkok ng sabaw na ito ay may kakaibang kapangyarihang magbigay ng ginhawa sa puso ng sinuman. Kaya tara at abangan natin ang susunod na mangyayari. Yung lalaking nagangalang Lin na iyon, may pa-molecular cuisine at pa-deep sea pang nalalaman. Mukhang mahirap siyang kalabanin ha. Huwag kang mag-alala. Ang totoong masarap na pagkain, hindi kailanman idinadaan sa mga pasiklab na pangalan. Hoy loko, nakaayos na ba ang lahat? Siguraduhin mong walang magiging aberya. Bless you. Huwag kang mag-alala, walang magiging sablay ito. Sa araw ng paligsahan, pakiusap ikaw na ang bahala. Huwag kayong mag-alala, Chef Lin. Sinisiguro kong magiging maayos ang lahat para sa inyo. Hayop na bata ka, at talagang kakalabanin mo pa ako. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano masira ng tuluyan ang reputasyon mo. Handa na ang lahat ng pangunahin at karagdagang sangkap. At ang susunod, basta maihanda ko lang ang sikretong pampalasa. Pwede na itong simulang pakuluan. Bakit wala rito? Sinuri ko naman ng mabuti bago ako umalis ng bahay. Ako mismo ang naglagay nito sa loob. Bakit huminto si kuya? Mukhang may hinahanap siya. Mga walang hiya, siguradong silang dalawa ang may gawa nito. Sinasabi ko na nga ba wala talagang mabuting balak ang dalawang iyan. Gagamit talaga sila ng ganyang karumal-dumal na paraan. Ay naku! Kung hindi mo nadala ng maayos ang mga gamit mo, hindi mo pwedeng isisi sa iba yan. Dose-dosenang uri ng pampalasa iyon, na pinaghalo sa eksaktong sukat para sa isang lihim na resipe. Iyon ang kaluluwa ng buong sabaw. Kung wala iyon, masisira ang lasa nito. Pero kung maghahalo ulit ako ngayon, kulang na sa oras, ano na ang gagawin ko ngayon? Anong nangyari? Dakilang master ng maanghang na sabaw. Natigilan ka ba sa nakikita mo rito sa akin? Kaya hindi ka na makapagsimula, o baka naman, hindi mo na maitutuloy ang basura mong sabaw. Xiao Chen. Tandaan mo, ang pampalasa ang kaluluwa ng maanghang na sabaw. Pero ang bawat pampalasang iyan ay galing lang sa paligid natin, sa mga pinakapangkaraniwang halaman, bulaklak at prutas. Sa mundong ito, walang pampalasa ang hindi kayang palitan. Basta talagang naunawaan mo ang kanilang katangian. Makakagawa ka ng kahanga-hangang bagay mula sa simple. Lolo, alam ko na ang gagawin ko. Gagamitin ko ang mga pinakasimpleng pampalasang ito para gumawa ng isang milagro. Tingnan mo nga naman, ano namang ginagawa niyan? Ngayon lang ba siya mag-aaral tungkol sa mga pampalasa? Para lang siyang estudyante na kung kailan. Malapit na ang exam saka lang magbubukas ng libro. Huli na. Ngayong wala na sa kanya ang bulok na recipe ng pamilya niya. Wala lang siyang silbi. Tingnan ko lang kung paano niya sasaluhin to ngayon. Kuya siya. Kaya niya rin kaya. Para sa akin, halos pare-pareho lang naman ang mga pampalasang yan. Magkamali lang ng kaunti sa sukat, sira na agad ang lasa. Niyan, huwag kang kabahan. Tingnan mo ang mga mata ni Xiao Chen. Walang kahit katiting na takot o pag-aalinlangan doon. Kailangan nating magtiwala sa kanya. Wow! Wow! Ano tong amoy na to? Sa amoy pa lang, pati ang kaloob-looban ko, ay parang napayapa at gumaan. Napakabango, hindi ito tulad ng nakakahilong amoy ng mga peking pampalasa. Purong-puro ito at may iba't ibang layer ng bango. Amoy na nakakapagpanatag ng loob. Ito nga ang amoy na iyon. Ang natatanging amoy ng hulatang ng pamilya natin. Kuya, nagawa mo talaga. Ang galing mo talaga. Nagawa ko. Gamit lang ang mga pinakasimpleng pampalasa, na ibalik ko ang orihinal na Wow! Wow!
Ano tong amoy na to? Sa amoy pa lang, pati ang kaloob-looban ko ay parang napayapa at gumaan. Napakabango. Hindi ito tulad ng nakakahilong amoy ng mga peking pampalasa. Purong-puro ito at may iba't ibang layer ng bango. Amoy na nakakapagpanatag ng loob. Ito nga ang amoy na iyon. Ang natatanging amoy ng hulatang ng pamilya natin. Kuya, nagawa mo talaga. Ang galing mo talaga. Nagawa ko. Gamit lang ang mga pinakasimpleng pampalasa, na ibalik ko ang orihinal na lasa ng pamilya natin. Salamat po sa lahat ng itinuro ninyo sa akin. Huwag muna kayong magdiwang ng maaga, hindi pa tapos ang laban. Ang magpasalamat sa Diyos sa mga oras na to, hindi ba parang nakakatawa naman yan? Ayaw ko namang manalo ng ganoon kadali, dahil kung ganoon, mawawala ng saysay ang panalo ko. Huwag na nating patagalin. Simulan mo na ang pagpapakulo ng sabaw, kundi baka tuluyan ka ng maubusan ng oras. Grabe naman, hindi lang ito basta pagluluto. Para na itong science research kung titingnan. Makikita nating lahat, ang pagluluto ni Chef Lin Dongyang ay pumasok na sa pinakaimportanteng bahagi. Ang paraang ito ng pagsasama ng modernong teknolohiya at sining ng pagluluto ay isang perpektong kombinasyon na talagang nagpamulat sa ating mga mata. Kuya, bilisan mo naman. Iba na naman ang bango nito kumpara kanina. Mas naging matapang pa. Naglalaway na talaga ako sa bango. Napakagulat naman nito. Chef Lin Chen, sa paglalagay pa lang ng mga sangkap sa kawali, ay umaalingasaw na ang napakabangong amoy. Ang kalalabasan ng mangkok na ito ng maanghang na sabaw, ay talagang hindi ko na mawari kung gaano kasarap. Ayos na ayos, mas mabilis pa ito sa inaasahan ko. Ngayon naman ang pinakaimportanteng bahagi ang pagpapakulo ng sabaw. Dahan-dahang pakukuluan sa mahinang apoy, para magsama-sama at lalong sumasarap ang lahat ng lasa. Aabot na aabot ang oras natin. Ano ang nangyayari rito? Ang pagpapakulo ng sabaw ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na init. Kapag namatay ang apoy na ito ay biglang bababa ang temperatura. Ang sarap at bango ng sabaw ay mawawala ng tuluyan. Ang kalderong ito ng sabaw. Baka masira lang ang buong sabaw na ito. Imbestigahan ninyo agad ngayon din. Hindi ako naniniwalang aksidente lang ito. Napakasalbahe ninyong dalawa. Bakit ka nakatitig sa amin? Sira ang sarili niyang kalan. Ano naman ang pakialam namin doon? May patunay ka ba? Kung walang ebidensya, huwag kang manira ng kapwa. Na naman. Baka naman hindi lang talaga sapat ang galing niya. Kaya nasira niya ang kalan. Nakakapanghinayang naman talaga. Sa pinakaimportanteng sandali, ang kalan ni Chef Lin Chen ay bigla na lang nagkaaberya. Walang duda na isa itong matinding dago. Baradong-barado na talaga. Kaya pala namatay ang apoy. Kaya lang kailangan munang ilabas ang bagay na ito ngayon, bago muling sindihan ang apoy. تدري ان مشوارك كله بالسالميه وحوالي Abot na aabot ang oras natin. Ano ang nangyayari rito? Ang pagpapakulo ng sabaw ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na init. Kapag namatay ang apoy na ito ay biglang bababa ang temperatura. Ang sarap at bango ng sabaw ay mawawala ng tuluyan. Ang kalderong ito ng sabaw. Baka masira lang ang buong sabaw na ito. Imbestigahan ninyo agad ngayon din. Hindi ako naniniwalang aksidente lang ito. Napakasalbahe ninyong dalawa. Bakit ka nakatitig sa amin? Sira ang sarili niyang kalan. Ano naman ang pakialam namin doon? May patunay ka ba? Kung walang ebidensya, huwag kang manira ng kapwa. Na naman. Baka naman hindi lang talaga sapat ang galing niya. Kaya nasira niya ang kalan. Nakakapanghinayang naman talaga. Sa pinakaimportanteng sandali, ang kalan ni Chef Lin Chen ay bigla na lang nagkaaberya. Walang duda na isa itong matinding dago. Baradong-barado na talaga. Kaya pala namatay ang apoy. Kaya lang kailangan munang ilabas ang bagay na ito ngayon, bago muling sindihan ang apoy. Mukhang hindi na aabot ang oras. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Sa ganoong paraan, kahit paano ay may dignidad ka pang maiiwan. Para hindi maging ganoon kapangit ang pagkatalo mo. Hindi pa tapos ang laban. Kung sino ang mananalo. Masyado pang maaga para sabihin ngayon, ni hindi mo nga masindihan ang apoy. Nagmamatigas ka pa rin. Sinabi mo pa. Tingnan natin kung paano ka mananalo niyan. Ano bang pakulo ng batang ito? May ibinubulong siya sa host. Hindi ko rin alam.
Kalahating oras na lang ang natitira, kahit pa makumpuni ang kalan, at muling pakuluin ang sabaw para ihanda ito. Talagang hindi na aabot sa oras. Kung ganoon ay... Si Xiao Chen ay, natalo na talaga. Hay naku, hindi pa naman tapos ang laban. Bakit parang sumuko na agad ang iba dyan? Patay na nga ang apoy, gusto pa ring magluto ng pagkain. Nakakapagpatawa naman talaga. Sinabi mo pa, sa tingin ko nga, alam naman niyang hindi siya mananalo, kaya gumagawa lang siya ng paraan para makaiwas sa kahihiyan. Para hindi magmukhang kahiya-hiya kapag natalo. Malapit nang matapos ang luto ko. Sayang nga lang, masyadong madali ang panalong ito. Walang anumang hamon. Sayang at gusto ko pa namang tapatan ka at talunin ng husto. Para ipakita sa mundo kung gaano kalakas ang pagkain kanluranin. Huwag kang masyadong mayabang dyan, hindi pa talo ang kuya ko. Walang hiya. Hindi pa ako talo. Ayos na. Handa na po ang lahat ayon sa gusto ninyo. Buhatin niyo na rito. Ipasok niyo na rito. Ano ba tong bagay na to? Antigo ba yan? Anong siglo na ba ngayon? Gagamit pa rin ba ng ganyang bagay sa pagluluto? Nababaliw na ba siya? Kulang na nga sa oras kahit mag-stove pa. At ngayon uling pa ang gagamitin niya na mas mahirap kontrolin. Sumuko na talaga siya at nagpabaya na lang. Kala na di uling, mabilis uminit niyan sa napakataas na temperatura. Di hamak na mas mainit yan sa karaniwang kalan. Kung makokontrol niya ng maayos, baka sakaling mabawi pa niya ang nawalang oras. Pero... sobrang hirap kontrolin ang init ng uling. Puro karanasan lang ang puhunan dyan. Konting pagkakamali lang. Kapag lumagpas ang tamang init, masisira ng tuluyan ang sabaw na to. Talo na ang lahat. Naniniwala ako sa kuya ko. Sigurado akong makakaya niya. Ano tong amoy na to? Ang bango naman. Iba ito sa lahat ng hulasop na naamoy ko noon. Ibang-iba talaga to. Sa bango na to. Parang may banayad na amoy ng kahoy ng prutas. Paanong mangyayari yon? Sa isang hulasop, paanong magkakaroon ng amoy ng kahoy ng prutas? Alam ko na. Uling mula sa puno ng prutas yon. Sinabi na noon ni Lolo, ang pinakamataas na uri ng ihaw. Dapat talaga uling mula sa puno ng prutas ang gamit. May pinagkaiba ba talaga yon? Hindi ba panggatong lang naman din ang mga yan? Syempre may dahilan yan. Kapag nagbabaga ang uling mula sa puno ng prutas, naglalabas ito ng kakaibang bango ng kahoy prutas. Ang bangong ito ay dahan-dahang hahalo sa sabaw ng hindi mo namamalayan. Na magbibigay ng panibagong, antas ng lasa na hindi mo pa kailanman natikman. Henyo talaga ang batang to. Hindi lang dahil ginamitan niya ng matinding init para mabawi ang nawalang oras, kundi nakaisip pa siya sa gitna ng kagipitan, na gamitin ang baga ng uling para sa putahe, ng panibagong lasa. May ibubuga ka nga talaga. Masyado kitang minaliit. Ang kultura ng pagkain sa bansa natin ay napakayaman at napakalalim. Kapag nawalan ng pampalasa, kayang gumawa ng bago gamit ang mga karaniwang rekado. Kung mawalan naman ng apoy, makakagawa pa rin ng paraan. Gamit ang pinakasimpleng paraan para mapalitan ito. Ito ang talinong nananalaytay sa ating dugo. Ihasew. Nagpapanggap ka lang na malalim. Ngayon tanungin kita, yung mga sauce vide machine mo, ang mga liquid nitrogen tank at centrifuge, kapag nawalan ng kuryente, o kung masira man ang mga yan, may paraan ka ba para mapalitan yan? Puro ka lang porma. Huwag kang magkalat ng kalokohan dito. Wala akong pakialam kung anong kalan o uling ang gamitin mo. Lasa pa rin naman ang hahatulan sa huli. Kapag hindi masarap, walang kwenta ang lahat ng sinasabi mo. Sa laban na to, kailangan kong manalo. Tapos na ang oras. Pakiusap sa dalawang kalaho. Itigil na ang lahat ng inyong ginagawa ngayon din. Tapos na ako. CJ, ngayon ang mga ginawa ng ating dalawang kalaho. Kumpleto na ang lahat ng paghahanda at ngayon, pumupunta na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi ang pagtikim at pagbibigay puntos ng mga hurado. Ang 5 huradong ito ay binubuo ng Honorary President ng Huaxia Culinary Association, isang pambansang kritiko ng pagkain at 3 batikang kolumnista ng pagkain. Ang kanilang paghatol ay garantisadong propesyonal at talagang patas. At ngayon, formal nang magsisimula ang pagtikim. Sa ating mga kagalang-galang na hurado, pakiusap tikman ninyo ang aking obra, ang orchard sa kalagitnaan ng tag-init. Pagkatapos magpakapagod ng ilang oras, isang plato lang ng strawberry ang inihain niya. Anong klase din? Tapos na ako. CJ, ngayon ang mga ginawa ng ating dalawang kalaho. Kumpleto na ang lahat ng paghahanda at ngayon,
Pumupunta na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi, ang pagtikim at pagbibigay puntos ng mga hurado. Ang 5 huradong ito ay binubuo ng Honorary President ng Huaxia Culinary Association, isang pambansang kritiko ng pagkain, at 3 batikang kolumnista ng pagkain. Ang kanilang paghatol ay garantisadong propesyonal at talagang patas. At ngayon, formal nang magsisimula ang pagtikim. Sa ating mga kagalang-galang na hurado, pakiusap, tikman ninyo ang aking obra, ang orchard sa kalagitnaan ng tag-init. Pagkatapos magpakapagod ng ilang oras, isang plato lang ng strawberry ang inihain niya. Anong klaseng pagkain yan? Marami niyan sa prutasan namin. Seryoso ba? Nasira ba lahat ng mga high-tech na kagamitan niya, kaya prutas na lang ang inihain para may maipakita lang? Sa ating mga hurado, pakiusap, tikman ninyo ang aking obra, ang orchard sa kalagitnaan ng tag-init. Hindi ito basta strawberry lang. Lasang-lasa ko ang matapang na lasa ng saging. Diyos ko po! Ang sa akin naman, lasang granada ang nasa loob. Ang sarap ng balanse ng asim at tamis. Umaapaw ang bango ng prutas. Napakagaling naman. Kamukhang kamukha at katulad nito ang texture ng strawberry. Pero iba pala talaga ang lasa ng prutas sa loob. Talagang nalinlang ang mga mata at panlasa ko. Pwede pala yon. Iyan ang misteryo ng molecular gastronomy. Sa pamamagitan ng pagbabago sa pisikal at chemical na anyo ng mga sangkap, nababago nito ang hugis at lasa, para linlangin ang pandaman ng kumakain, at nagawa niya ito sa napakaikling panahon. Ang gumawa ng lasang mapanlinlang pero parang totoo talaga. Kaya nga naman siya tinawag na top Michelin chef. Nakikita ninyo iyan? Iyan ang tinatawag na mamahaling luto. O ano, namulat ba ang mga mata ninyong mga hampas lupa? Ang anak ko talaga ang pinakamagaling. Ano namang panamanong gumawa ng walang kwentang sabaw na iyan? Panalo ako. Hindi pa sigurado iyan. Natapos ng tikman ng 5 hurado. Ang gawa ng kalahok na si Lin Dongyang. Ngayon naman ay titikman natin ang gawa ng kalahok na si Lin Chen, ang kanyang hula soup. Tapos na kaming tumikim, tapos na tikman. Ganoon lang ba yun? Bakit ganyan ang reaksyon nila? Hindi ba masarap? O baka naman masyadong ordinaryo lang. Ang mga hurado, bakit wala man lang silang reaksyon? Mukhang hindi pumasa. Kumpara noong kinain nila ang gawa ni Lin Dongyang, ibang-iba talaga ang reaksyon ng mukha nila. Sabi ko na sa inyo eh. Ang isang mangkok ng walang kwentang sabaw. Paano naman makikipagsabayan sa isang Michelin chef? Nakita niyo ba yan? Iyan ang malaking pagkakaiba. Kahit magbigay man lang ng komento, tinamad na ang mga hurado. Sige, magpanggap pa siya. Akala mo naman kung sinong Diyos ng pagluluto. Ang niluto niya kahit aso hindi papansinin. Lin Chen. Mukhang ang husay na dumadaloy sa dugo mo. Ay hindi niya napabilib ang panlasa ng mga hurado. Dahil natapos ng tikman ng 5 hurado ang pagkain, dumiretso na tayo sa huling bahagi ng pagbibigay ng marka. Bawat hurado ay may hawak na 2 espesyal at mahabang sandok. Ang kulay itim ay para kay Lin Dongyang, at ang puti naman ay para kay Lin Chen. Itataas nila ang kanilang sandok para ipakita ang kanilang huling hatol sa mga niluto ng 2 kalahok. Patay na yari na, mukhang nagkamali talaga tayo ng tingin sa pagkakataong ito. Ang reaksyon ng mga hurado, nagpapakita na ng lahat. Masyado talagang pilit ang lahat. Ate Su, matatalo ba talaga si Kuya? Hindi. Naniniwala ako sa kanya. Sa ating mga hurado, simulan na po ang pagbibigay ng marka. Pasado sa 5 boto. Ang nagwagi sa laban na ito ay si Lin Chen. Lolo, nanalo ako. Nanalo ako gamit ang hulatang ng pamilya natin. May dayaan. Sigurado akong may dayaan dito. Magkano ang binayad sa inyo? Sabihin nyo, si Suba ang nagbayad. Binayaran ba kayo ng babaeng yan? Pinuri niya ng husto ang luto ng anak ko. Pero wala man lang kayong imik sa basurang sopas na yan. Tapos sa huli, si Lin Chen pa ang nanalo. Kung walang anomalya rito, handa kong ipapugot ang ulo ko at gawing bola ninyo. Mga hurado,
Kailangan ko ng paliwanag, Ginoong Lindong Yang. Una sa lahat, kailangan kong aminin. Ang gawa mo, orchard ng tag-init, ay talagang napakahusay. Ang pagiging malikhain, at ang galing sa pag-aayos sa plato, lahat ay nasa pinakamataas na antas. Kung lasa lang ang pag-usapan, mas higit pa ito sa mangkok ng hulatang na iyon. Narinig niyo ba iyon? Inamin mismo ng mga hurado. Ang anak ko ang nanalo pagdating sa lasa. Kaya bakit kami ang pinalabas na talo? Hindi lang sa lasa nasusukat ang buong pagkain. Ang pagkain ay hindi lamang para sa mabusog ang ating panlasa. Mas madalas pa nga, ito ay isang uri ng kalinga para sa kaluluwa. Na tila para sa bawat isa sa atin. Gaano man tayo kalayong maglakbay, gaano man karaming masasarap na pagkain ang natikman natin. Ang inihandang ulam ni nanay, na pinakasimpleng lutong bahay, ay laging mananatiling pinakamasarap at pinakanakakapagpainit ng puso. Ang mangkok ng hulatang na ito ni Ginoong Lin Chen, ay may mayaman at patong-patong na lasa, kung saan saktong-sakto ang timpla ng bawat lasa. At ang mas mahalaga pa rito, sa unang higop ko pa lang, tila bumalik ako sa panahon na salat sa lahat ng bagay, pero puno ng pag-asa noong umaga ng aking kabataan. Kaya naman, si Lin Chen ang nagwagi. Ito ay isang malinaw at walang kaduda-dudang tagumpay. Kuya, nanalo tayo. Talagang nanalo tayo. Loka-loka ka talagang bata ka, si kuya. Kailan ba natalo si kuya? Maraming salamat sa iyo. Salamat sa walang sawa mong pagtitiwala sa akin. Paano nangyari ito? Paano ako natalo sa bastardo na iyon? Katapusan na. Ang Fuman Pavilion. Tapos na talaga ang lahat. Impossible. Natalo talaga ako. Natalo lang sa isang tabi-tabing karinderya. Hindi lang ito basta mula sa isang tabi-tabing karinderya na isang simpleng mangkok ng hulatang. Dahil sa likod nito ay taglay ang 5,000 taon ng kasaysayan ng China sa pamana at husay ng kultura sa pagkain. At mas lalo pang nakapaloob dito para sa bawat ordinaryong tao na tulad natin. Ang mga hirap at ginhawa sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang sabaw ko ay kayang magparamdam sa tao ng pinakamalalim na init sa kaibuturan ng puso at ng panawagan nito. Kaya pala, talo ako at tanggap ko ang pagkatalo ko. Anak, anong pinagsasabi mo dyan? Hindi tayo talo, dinaya nila tayo. Anak, hintayin mo kami. Hoy, huwag kayong umalis, may pusta pa tayong dapat bayaran. Hayaan mo na, siyaw niyan. Hindi importante ang pusta. Ang importante ay, ngayong araw na patunayan natin na ang sarili nating kulturang Tsino ay hindi nahuhuli sa alinmang kultura sa kanluran. At masigit pa nga sa kanila na mas malalim pa ito. Pero anuman ang mangyari, napatunayan din sa pagkakataong ito ang galing ng ating hulatang. At sa pagpapalawak ng ating negosyo, mas madali na nating mapasok ang merkado. Sandali lang. Bakit? Mahalaga nga ang negosyo. Pero sa ngayon, may mas mahalagang bagay pa tayong dapat gawin. Ano yun?